Nang wala na ang ginang ay nakangiting humarap si Aldrin sa dalaga. Nabalitaan kong nawala ang memorya mo, kaya sana ay huwag ka nang basta magtiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo. Nangunot ang noo ni Asunta. What do you mean? May alam ka ba kung bakit naaksidente ako? Tanong niya sa binata. Hindi ko masabi pero alam kong malapit na tao lang ang may gawa nito sa'yo. Lalong nagka-interes si Asunta sa gustong i-reveal ng lalaki sa kanya. Alam niyang may gusto din ito sa kanya, ngunit hindi makaporma dahil kay Michael. Alam din nitong si Michael ang mahal niya. Pero dinadaan lagi nito sa biro na kapag nabigo siya kay Michael, ay willing itong maging panakip-butas. Tinatawanan niya lang ito noon sa pag-aakalang na biro lamang. Asunta, ako ang totoong nagmamahal sa iyo noon pa man. Maraming kaaway si Michael sa negosyo, kaya siguradong nadamay ka lang dahil sa kanya. Nakagat ni Asunta ang loob ng labi at pilit na iniintindi ang sinasabi ng binata. Kahit sumakit ang ulo niya ay hinayaan niya lang na magsalita si Aldrin. Gusto niyang malaman kung ano pang alam ni Aldrin o mas tamang sabihin ay kung ano pang paninira ang sasabihin nito upang paniwalaan niya. Kung hindi siya nagpanggap na may amnesia ay hindi niya makita ang tunay na kulay ng isang taong nakapaligid sa kanya. Isa pa ay malapit ng ikasal si Michael sa babaeng nabuntis niya. Pagpapatuloy ni Aldrin. Pero iba ang sinabi niya sa akin kanina. Mukhang nalilitong tura ni Asunta. Tuso si Michael at babaero. Gusto niya kayong pagsabayin. Kaya sana'y mag-isip ka na ngayon. Buntis na ang babaeng tunay niyang mahal. Malungkot na tumingin sa Asunta sa binata. Sakyan na lang niya ito at panindigan ang sakit. Kilala mo ba ang babaeng nabuntis niya? Yes, noong college pa lang kami ay nagmamahalan na sila. Ngunit hindi niya maipakilala sa mamanggulang niya dahil ikaw lang ang gusto ng kanyang ina. Naiiyak na nag-iwas ng tingin si Asunta sa binata. Ang ibig mo bang sabihin ay awa lamang ang dahilan kaya gusto niya akong alagaan ngayon? Malungkot na tumango si Aldrin. Kahit na matalik kong kaibigan si Michael ay hindi ko gustong ginagawa niya sa'yo. Mahal din kita kaya sinasabi ko ang lahat ng ito ngayon. Kung nagdududa ka ay may pakita akong larawan sa'yo. Napatingin si Asunta sa cellphone na hawak ni Aldrin. Napamulagat pa siya nang makitang larawan ni Michael kasama si Amanda. Ang kuha ng dalawa ay magkasama na nagpa-check up saka noong nasa ospital. Hindi niya alam kung paano nagkaroon ng ganoong larawan si Aldrin. Hindi akalain naging stalker pa ito ng dalawa. Kung meron ka pang nais malaman ay narito lang ako. Maraming salamat. Hindi ko akalaing sasamantalahin niya ang sakit ko ngayon. Naiyak na pasalamat niya kay Aldrin. Maaari ko kayong tulungan ng mama mo kung gusto niyong umuwi ng probinsya. Pagmamagandang loob na alok ni Aldrin. Salamat pero hindi ko pa alam kung anong balak ni mama. Alam ko na wala kayong sariling bahay dito sa Manila. Kung gusto mo ay doon kayo tumira sa bahay ko na bagong bumili. Alok muli ni Aldrin. Naku, nakakahiya sa'yo. Isa pa ay si mama ang masusunod ngayon dahil wala akong maalala. Kay mama lang ako sasama. Kung nasaan siya ay doon din ako. Malungkot na pinagmasdan ni Aldrin ang dalaga. Siguradong kina Michael niya gustong mamalagi kasama ka. Hindi niya kasi alam ang kagaguhan ng kaibigan ko. Kaya malaki ang tiwala niya. Galit ka ba kay Michael? Hindi nakatiis na tanong niya sa binata. Sandaling natigilan si Aldrin at hindi kaagad nakasagot ang tanong ng dalaga. Hindi ako galit pero hindi ko gustong ginagawa sa'yo. Noon pa man ay naaawa na ako sa'yo sa tuwing nakikita kitang umiiyak. Dahil nasasaktan ka. Gustong tumikuas ng kilay ni Asunta dahil sa mga sinasabi ni Aldrin. Para itong babae at ang galing gumawa ng kwento upang siraan sa kanya si Michael. Umiiyak ako noon. Bakit? Dahil sa selos. Selfish si Michael, hindi man lang iniisip ang damdamin mo bago magdala ng babae sa harapan mo. Mariing naglapat ang mga labi ni Asunta. Nagagalit siya hindi dahil ginagawa kuno sa kanya ni Michael, kundi dahil sa binatang kaharap. Puro kasinungalingan ang sinasabi nito at parang ginigisa lang din sa sariling mantika ang sarili. Napahawak si Asunta sa ulo ng kumirotyon. Bawal pa siyang makipag-usap ng matagal kaya siguro sumasakit ng ganoon ang ulo niya. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Aldrin sa dalaga. Masakit lang ang ulo ko. Nakapikit niyang turan. Sorry, hindi dapat kita binibigla ngayon.
Nagmulat siya ng mga mata at pinakatitigan si Aldrin. Dapat pa kitang pasalamatan kaya huwag kang humingi ng tawad. Asahan mo na hindi ko kalimutan ng mga sinabi mo ngayon. Salamat din sa pagmamahal. Handa akong tanggapin ka kahit walang maalala o may mahal pang iba. Ginagap ni Aldrin ang isang palad ng dalaga na walang dextrose na nakakabit. Gusto ko sana na munang magpahinga. Totoong gusto niya ng katahimikan muna. Tumitindi kasi ang sakit sa ulo niya. Dito lang ako at babantayan ka. Hindi na niya sinagot si Aldrin. Pumikit siya at hinayaan ang sariling ipahinga na muna ang isipan. Matapos makapagbihis na binili lang kanina ay hinanap ni Michael ang phone na tinawagan si Ken, ang assistant ng kanyang ama. Sir, nagkaroon ng malaking komosyon kahapon na bigla kang nawala. Ani Ken mula sa kabilang linya. Naikuyom ni Michael ang kaliwang kamay. Mukhang sinadya ang aksidente ni Asunta kahapon upang hindi matuloy ang emergency meeting na pinahanda niya. Nagmukha siyang unprofessional kahapon dahil sa nangyari. Pinutol na niya ang tawag sa assistant at ang sunod na tinawagan ni si Jerome. Sir, ayon sa tao nating nakapasok sa kumpanya niyo, ay pumangit ang image mo sa lahat ng shareholders at board of directors. Pagbabalita ni Jerome. How about Tito Vance? Tanong niya habang parot pa rito sa loob lang din ng hotel room. Nakikita pong ginagawang lahat upang matigil ang hindi magandang usap-usapan sa paligid. Kinakausap din niya ang mga board of directors upang sa'yo pa rin manatili ang boto ng mga ito. May iba pa akong pinatatrabaho sa'yo. Madali mong tingin pinukol ni Michael sa paligid. May iba pa nga po pala. Pigil ni Jerome bago pa maibaba ng amo ang tawag sa kaniya. What is it? Nainip na tanong ni Michael. Mukhang magkakaroon ng bilihan ng vote sa kumpanya niyo at magkakaroon ng aklas para lang hindi ka mapaupo sa posisyon bilang CEO ng kumpanya. Mga hayop sila. Matapos silang tulungan ng pamilya ko na magkaroon ng matatag na posisyon sa kumpanya ay ganitong gagawin nila. Nag-iktingan ang panga ni Michael dahil sa galit. Sa tingin ko naman na hindi traidor ang tiyuhin mo, ani Jerome. Malalaman ko yan kapag handa na akong pumalit sa pwesto. Nasira nila ako ngayon at nasaktan pa si Asunta. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nilang ito. Sir, nag-message ngayon ng isa sa mga kasamahan ko at ang sabi ay nasa ospital ngayon ng kaibigan mo. Biglang napatuwid ng tayo si Michael at mabilis na dinampot ang coat na nakalatag sa kama. Tawagan mo ko kagad kapag may bagong update. Paalam niya kay Jerome. Roger, sir. Si Jerome nang nagtapos sa tawag saka umalis na rin sa kinaroroonan. Pagpasok ni Mikay sa silid ng anak ay mukhang tulog na ito. Naku, tinulugan ka na ng anak ko. Ayos lang po at nakakabuti na rin yung nakapagpahinga siya ng husto. Tumayo si Aldrin mula sa kinaupuan. Mauna na rin po ako at may importante akong lakad. Maraming salamat, iho. Napangiti si Mikay at ang galang at ang bait ng binata. Huwag niyo na lang pong banggitin kay Michael na dumalas ako dito. Naisip na pakiusap ni Aldrin. Kahit naguguluhan ay tumango si Mikay sa binata. Marahil ay ayaw lamang ni Aldrin na mag-isip ng iba si Michael. Hindi naman kasi lingid sa kalaman ng karamihan na may gusto si Michael sa anak niya. Humahangos na pumasok si Michael sa silid ni Asunta. Pagkapasok ay kagad na iginala ang tingin sa paligid. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang payapang natutulog si Asunta at ang nagbabantay ay ang inain nito. O iho, may problema ba? Nagtatakang tanong ni Mikay at nagulat din sa biglaang pagpasok ng binata. Nating po ninang. Kamusta po si Asunta? Nakatulog siya at pinainom ng gamot dahil sumakit na naman ang ulo kanina. Lumapit si Michael sa kama at tinalikan sa noo ang dalaga. Napangiti si Mikay at nakikita kung paano igalang ng inaanak si Asunta. Alam niyang hindi na lang pagtingin bilang kapatid o kaibigan ang nararamdaman ng binata para sa anak niya. Ninang, nasa labas lang ako, tatawagan si Mommy. Tumango si Mikay at binalikan tingin sa anak na mahimbing na natutulog. Pagkalabas ng silid ay muli iginala ni Michael ang tingin. Nilapitan niya isang bantay at kinausap. Next time, tawagan niyo na muna ako bago magpapasok ng bisita. Sorry sir, matalik niyo po kasing kaibigan siya kaya pinapasok na namin. Hindi rin po siya nagtagal sa loob. Paliwanag ng bodyguard na nilapitan ni Michael. Doblehin yung pag-iingat. Mahigpit na bili ni Michael sa guard. Yes sir, magkapanabay na tura ng 3 bodyguard. Tinawagan ni Michael ang ama at alam niyang nakarating ng mga ito sa isang hotel.
Anak, kamusta si Asunta? Tanong ni Marvin mula sa kabilang linya. Dad, gising na po siya pero nawalan ng memorya dahil nabagok ang ulo. Nabalitaan ko rin ang nangyari sa kumpanya. Ano ang balak mo? Tanong ni Marvin. Ipaubaya niyo po na muna sa akin ang kumpanya, Dad. Focus na muna kayo kay Mom at enjoy your vacation. Napaayos ko ng travel document ni Mikay. Thank you, Dad. Ikamusta niyo na lang ako kay Mommy. Huwag ka nang mag-alala sa kalusugan ng iyong nurse. May doktor akong kinuha upang tingnan lagi ang kalusugan niya. Si Asunta, huwag mong pabayaan at alam mong baby girl yan ng mami mo. Napangiti si Michael at tumango sama kahit hindi nakikita ng kausap. I know, Dad. Thank you. Napahinga ng malalim si Marvin nang wala ng kausap. Tanaw niya ang asawa mula sa kinatayuan sa dalampasigan. Ang peaceful ng aura ng mukha nito. Naidasal niya na sana ay mabilis nang marisolba ng anak ang problema sa kumpanya at mahuli ang mga kriminal. Tumagal pa ng 1 linggo si Asunta sa ospital at halos hindi umaalis sa tabi niya si Michael. Madalas naman itulog siya dahil sa mga gamot na itinuturok at iniinom. Sawa na siya sa amoy ng gamot at pag-inom pero walang nagagawa dahil kailangan. Anak, lalabas ka na ngayon pero hintayin natin si Michael. Nakasimangot na tahimik lang siya at umiwas ang tingin sa ina. Pinagtatakpan kasi nito si Michael at alam niyang kaya umalis ang binata ay dahil kay Amanda. Alam niyang hinaharangan itong paghaharap nila ng babae. Alam niyang ilang beses nang nagtangkang bisitahin siya ng babae kapag wala si Michael, ngunit hindi nakakalusot dahil mahigpit ang bantay. Si January ay parating din ngayon, anak. Lalo lamang nainis si Asunta ng maalalang kaibigan. Tumataon kasi natulog siya kapag dumalaw ito. Hindi niya ito nakakausap ng sarilinan. Kailangan niyang makausap ito at mapag-usapan ang pag-usad ng kasong inimbestigahan nilang dalawa. Hey, hinahanap mo ba ako? Nakangiting bati ni Janry na kapapasok lang. Inirapan niya ang kaibigan at hindi siya natutuwa na ngayon lang ito dumating. Oh, mabuti naman at nandito ka na, iho. Maiwan ko na muna kahit pupuntahan ko lang ang doktor. Masiglang bati ni Mikay sa binata. Sige po tita, ako na po munang bahala kay Asunta. Hinatid pa ni Janry ang ginang hanggang sa pintuan. Pagkasara ng pinto ay nagmamadali siyang lumapit sa kaibigan. Bakit ngayon ka lang? Sita ni Asunta sa kaibigan. Traffic eh. Hindi yan ang ibig kong sabihin, matari niyang asik sa kaibigan. Napakamot si Janry sa ulo bago umupo sa inalisan ng ina nito. Pinag-report ako sa quarter at hinahanap ka. Kailangan ko magsinungaling at tsak na mananagot tayo kapag nalamang itong palihim nating trabaho. Napabuntong hininga si Asunta at nahiya bigla sa kaibigan. Sorry, nakaladkad kita sa kapalpakang ginagawa ko. Huwag mong isipin yan. Tumigil na rin naman sila sa pag-alam sa tunay na nangyari sa'yo. May lead na nga pala ako kung sino ang may gustong mamatay si Michael. Pag-iiba ni Asunta sa paksa at sinsamantalang walang ibang tao. Sino? Halos pabulong na tanong ni Janry. Pinalapit pa ng gusto ni Asunta ang kaibigan sa kanya sa kakinuwentong mga natuklasan. Tama lang pala na nagpanggap kang walang maalala. Alam na natin ngayon kung saan kakakalap ng matibay na ebidensya. Nakangising tumangu-tangu pa si Janry. What are you doing? Kamuntik na magkaumpugan ng ulo sina Janry at Asunta dahil sa gulat nang biglang magsalita si Michael. Mabilis na tumuwid ng upo si Janry at tumikim. Tinitingnan ko lang kung maganda pa rin ang kaibigan ko. Gustong batukan ni Asunta ang kaibigan at sa daming idahilan, ayun pa talaga. Bigla tuloy siyang naging conscious sa mukha niya ngayon. Ilang araw na rin palang hindi siya nananalamin. Sinamaan ni Michael ang tingin ng lalaki at hindi magandang impact na sinabi nito kay Asunta. Nilapitan niya ang dalawa at ayaw niyang ma-insecure to sa sarili. Maganda pa rin siya kahit walang ligo at ayos. Umisli ang babang labi ni Johnny, tinasa ng kilay si Asunta. Alam naman niyang maganda ang kaibigan niya, pero ang marinig yon galing mismo sa bibig ni Michael ay parang himala. Nakagat ni Asuntang ibabang labi upang supilin ang kilig na nadarama. Ganito palang pakiramdam na purihin ka ng mahal mo. Lagi naman siyang napupuri ng ibang lalaki, pero iba yung marinig mula kay Michael. O tama na at baka mangisay ang kaibigan ko dahil sa kilig, awat ni January. Sinamaan ni Asunta ng tingin ng kaibigan, panira rin ang moment eh. Minsan nga lang ito, binasag pa. Sa kabilang room, galit na naitapon ni Amanda ang unan sa sahig. Galit siya dahil iniwan pa rin siya ni Michael dahil kay Asunta. Hindi man lang ito nag-alala sa kalagayan niya ngayon na na-confine siya sa ospital kung nasan din si Asunta.
Tama na at baka magkatotoo na malaglag niyang pinagbubuntis mo. Awat ni Kara kay Amanda. Ano bang meron sa babae niyo na wala ako? Galit na tanong ni Amanda at gusto nang umiyak dahil sa inis at selos. Gusto sana sagutin ni Kara na ganda ng mukha at katawan ang wala ito kumpara kay Asunta. Ngunit pinigilan niya sariling bibig at baka magwala pa ito ng gusto at magkatotoong nanganganib na mahulog ang batang nasa sinapupunan nito. Mariing naipikit ni Amanda ang mga mata at pilit pinakalma ang sarili. Ang sakit na kahit para sa bata hindi siya kayang i-priority ni Michael. Parang sirang plaka pang bumabalik sa isipan ng sinabi nito kanina. Amanda, kung hindi ka nagpumilit na pumunta rito ay hindi sana sasakit ang tiyan mo. Nag-usap na tayo at alam mong higit na kailangan ako ni Asunta sa tabi niya ngayon. Paano naman ako ang anak mo? Masama ang loob na tanong niya sa binata. Huwag mo kong papiliin at ayaw ko masaktan ang kalooban mo. Malamig na tugon ni Michael. Daig pa ni Amanda ang pinagsakluban ng langit at lupa. Inunahan na siya ng binata. Para na rin kasi nitong sinabi na wala siyang pag-asa. Na ang pipiliin nito ay si Asunta kaysa sa kanilang pinagbubuntis niya. Uminom ka na muna ng tubig upang kumalma ka. Sinalina ni Kara ng tubig ang baso sa kabinigay sa babae. Naawa siya dito. Mabuti na lang at siya ay naka-move on na sa pagkagusto kay Michael. Walang salitang tinanggap ni Amanda ang tubig at uminom. Halos naubos niya ang laman ng baso. Dito ka na muna at ako na ang pupunta sa silid ni Asunta at kakamustahin siya. Wait, pigil ni Amanda sa pag-alis ni Kara. Alamin mo kung totoo nga bang nawalan ng memoryang babaeng yon. Tumango si Kara at saka nagpatuloy sa paglabas ng silid na inuuko pa ni Amanda. Alam ni Kara kung saan banda ang silid ni Asunta, ngunit totoo nga palang mahirap makapasok sa silid nito dahil may bantay sa harap ng silid ng dalaga. Ayaw siyang papasukin ng bantay kahit nagpakilala dahil yun ang utos umano ni Michael. Bigla siyang nagkaroon ng pag-asang makita si Asunta nang makitang ina ng dalaga. Dadalaw ka ba sa anak ko? Nagdadalawang isip na tanong ni Mikay habang matamang pinakatitigan ng babae. Oo sana ngunit hindi ako pinapapasok ng guard, nihiyang tugon ni Kara sa ginang. Halika at sumabay ka na sa akin, lalabas na rin ngayong araw ang anak ko. Nakangiting humawak si Kara sa braso ng ginang at sumabay dito. Inirapan niyang isang guard bago lampasan ng mga ito. Napatingin si Asunta sa babaeng kasama ng ina. Nagkunwari siyang hindi niya ito kilala. Alam niyang naroon ito dahil kay Amanda at hindi para dalawin siya. Anak, siya ang sekretary ni Michael sa kumpanya. Nakita ko siya sa labas ng silid kaya isinabay ko na papasok dito sa loob. Pilit nang ngumiti si Asunta sa ina bago kay Amanda. Pasensya na, hindi ko talaga maalalang pangalan mo. Matama na pinagmasdan ni Kara ang mukha ng babae at inaalam ko nagsasabi to ng totoo. Siya si Kara. Pakilala ni Michael sa babae bago tinapunan to ng makahulugang tingin. Kung wala lang ibang tao sa paligid ay mapagalitan niya ang kanyang sekretary. Malinaw ang bili niya dito kanina na huwag iwan si Amanda. Sorry sir, gusto ko lang po talagang makita at makamusta si Miss Asunta. Paghingi ng paumanhin ni Kara nang mabasang naisipahiwating ng tingin ng amo sa kanya. Salamat sa pagdalaw, ngumiti si Kara sa babae. Ang bait nito sa kanya ngayon kaya sa tingin niya ay nawalan nga ito ng alaala. Masaya ako at may babae na rin ako makakasama at makausap. Puro sina Michael at Johnny lang kasi ang nakakasalamuha ko mula nang magising ako. Napangiti si Kara at natuwa sa nakikitang pagkagusto sa kanya ni Asunta. Kung gusto mo ay madalas kitang dadalawin at nang matulungan kang makaalala. Talaga? Thank you ha. Sana'y dalawin mo ko ng madalas sa bahay nila Michael. Napatingin si Kara sa binata at nahingi ng pahintulot kung pagbibigyan ba ang hiling ni Asunta. Nang tumango ito'y sobrang saya niya. Tama lang din na may sakatuparan niya ang utos ng lalaking naghahangad na mawala sa mundong ito si Asunta. Sandaling lumabas ng silid si Michael at binayaran ng bill. Pagbalik niya ay wala na si Kara. Gusto kong makilala ang babaeng nabuntis mo. Gulat na napatingin si Michael sa dalaga. Nabanggit ni Kara na nandito rin sa ospital ang babaeng nabuntis mo. Gusto ko siyang makilala at kamustahin na rin. Sinalubong niya ng nag-aarok na mga titig ng binata. Galit na namura ni Michael sa isipan si Kara. Alam niyang kasalanan niya kung bakit nabanggit niya ni Kara at hindi nabilinan. Gayon pa man ay common sense na lang sana. Nakakahiya kasi sa kanya at hindi mo na siya naalagaan dahil sa akin. Napabuntong hininga si Michael at tumango. Napilitan siyang idaan na muna sa silid na inuuko pa si Asunta. Sa sasakyan ko na kayo hintayin, ani Mikay at tinayaan ng bodyguard ang magbitbit ng gamit ng anak niya.
Tulak ang wheelchair na kinaupuan ni Asunta ay tinahak nila ang hallway patungo sa silid ni Amanda. Sigurado ka na wala talaga siyang maalala? Naninigurong tanong ni Amanda kay Kara. Mukha ba akong clown para magbiro sa bagay na to? Irritableng tanong ni Kara. Inirapan ni Amanda ang babae. Gusto ko lang makasiguro. Sinabi ko ng tungkol sa'yo at normal lang ang reaction niya. Hindi kanya tanda. Maging ang damdamin nito kay Michael kaya hindi siya nasaktan sa kaalamang may ibang mahal si Michael. Nagdududa pa rin si Amanda. Natigil lang sila sa pag-uusap nang may kumatok sa pintuan. Mabilis siyang bumalik sa pagkahiga at kunwaring nahihina pa rin. Pagkabukas ng pintuan ay unang pumasok ay si Asunta. Dahil tulak nito ang wheelchair. Gulat na napatingin si Amanda sa babaeng kasama ni Michael. Mabilis siyang inilalay ni Karang makaupot sumandal sa headboard. Babe, mabuti at dumaan ka na muna dito. Gusto kang makilala ni Asunta. Malamig na tugon ni Michael kay Amanda. Mariing naglapat ang mga labi ni Asunta dahil sa inis. Kung hindi pa pala ginusto ng babaeng kaagaw na dalawin siya ay ninaisip ng binata na kamustahin siya. Hi, nihiyang bati ni Asunta sa babae. Pilit nang ngumiti si Amanda sa babaeng bumabati sa kanya. Kung wala lang sa harapan nila si Michael ay inirapan niya na ito. Pasensya na kung ako ngayon ang priority ni Michael. Biglang naburang peking ngiti sa labi ni Amanda at nainis na. Hindi niya gustong paraan ng mga titig ng babaeng gusto ng ina ni Michael. Ayos lang, masaya ako at may natulungan si Michael. Ngumiti si Asunta at tumawak sa palad ni Michael. Alam ko rin na nabuntis ka ni Michael. Kung may kailangan ka para makabawi ako sa pang-aabala ngayon kay Michael ay sabihin mo lang. Naikuyom ni Amanda ang palad na nasa ilalim ng kumot. Kung magsalita si Asunta ay parang kayang-kaya nito ang sarili. Masakit sa kalooban niya ang kaalamang pinagsasabi ni Michael ang tunay na score sa pagitan nila nito. Ano ang may pagmamayabang niya ngayon kay Asunta kung sinabi lang na nabuntis siya by accident? Huwag mo nang isipin yan at naunawaan ni Amanda ang sitwasyon, ani Michael. Pilit na ngumiti si Amanda upang ibangon ng pride. Tama si Michael, ganyan ko siya kamahal. Konsensya niya rin kasi ang nangyari sa'yo kaya priority ka niya ngayon. Malungkot na tumingala si Asunta at marahang hinila sa kamay ang binata. Ano ang ibig niya sabihin na konsensya mo kung bakit ako nagkaganito? Sinamaan ni Michael ang tingin si Amanda bago humarap muli sa dalaga. Nagkamali lamang siya ng pagkaintindi, sadyang higit na mahalaga ka sa akin ngayon kaysa kanino pa man. Mabilis na nilapitan ni Kara si Amanda bago pa ito magwala dahil sa galit. Alam niya sobrang nagsiselos na ito at dinagdagan pang parang walang pakialam. Sa damdamin nito ang binata. Bumuga ng hangin sa bibig si Amanda upang pakalmahin ang sarili. Nang magsalubong ang tingin nila ni Asunta ay halatang naawa at natatawa ito sa kanya. Ang sakit ng hayagang ipinamumuka ng binata sa harap ng ibang tao na wala siyang halaga dito. Upang maibsan ang galit at pagkapahiyang nadarama, ay nagpanggap na lang siya na masakit ang tiyan. Miss Amanda, anong nararamdaman mo? Tarantang tanong ni Kara. It's hurt. Ah! Dahi niya habang sapo ang tiyan. Sir Michael, hindi na ituloy ni Kara ang pagsasalita nang biglang dumaing din si Asunta. What's wrong? Nag-alalang tanong ni Michael habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Nahihilo ako. Gusto ko na umuwi please. Pakiusap ni Asunta sa binata. Tingnan niya kung sino nga bang mas mahalaga sa dalawang babae para sa kanyang amo.